Good day po sa lahat. May nagtatanong po sa akin paano ko ginagawa yung pagsisiparate ng kulay or nagsisimuay using Photoshop. Actually, marami na rin makikita dito sa YouTube, pero ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yun, at saka makikita natin yung anong result o anong kalalabas na ng print nyo habang dito pa tayo sa Photoshop. Sundan lang po yung gagawin ko. Okay, start tayo. Number 1, ito yung design natin or yung isi-separate natin, sisimuay natin. So, mag-new tayo, mag-new tayo, gagawa tayo ng yung papel niya. Gusto ko dito A3 size or medyo may kalakihan yung print natin. So, Control N or new. Okay, yung sukat ng mag-A3 kasi ako, so yung sukat ko is A3 talaga. So 11.68 by 16.537. Yan po yung ginagamit ko sa A3. Tapos lagi yung resolution nyo is 300 para maganda yung result, tsaka hindi basag yung resolution ng itong design or yung image ko. So okay, enter or okay. Tapos ito na yung papel natin. Balik tayo doon sa yung file mismo. Okay, ito i-click lang natin sa loob, i-drag lang natin papunta dito yung sa ginawa natin papel. Ito maliit kasi maliit yung image, pero pwede nyo din siyang i-drag. Ganito yan. Kukunin natin yung akin lang kasi tayo. So kaya natin, okay, click nyo lang yung shift para mas mabilis yung paghatak nyo yung pagpalaki. Okay, tapos enter. Yan, medyo ayusin natin. Yan. Okay, tapos ang ginagawa ko ganito kasi yan, para ma-center ko yung maliban kasi dito, ito yung dito ako sa sample, gagawa tayo ng another page. Okay, ganun ulit, Control N or new, yan na. Okay, tapos yan, dito i-duplicate ko yung background, right click din, duplicate layer. Hindi ko na yan kasi yung gagawin ko dito, ta-transfer ko lang yan kasi kukunin ko yung gitna. Okay, magdadrag ako dito sa ruler ng guide. Yan, sa taas din. Okay, sana nasundan nyo ako. Enter. Kukunin ko lang yung yung center ng page ko. Balik ako dito sa yung design natin. Click natin yan. Okay, Control T. Yan, hindi siya naka-center. So, isi-center natin yan. Yan. Okay, parang swak yan guys. Parang masushoot siya. Okay, enter. Tapos, i-drag ko ito. Highlight yung dalawa, da-drag ko yan dito. Okay? Tapos, Control P. Kasi, pag na-center mo yan, nailagay, same yun doon sa kabila. Dito sa kabilang page. Yung original natin. Tapos, ganito ang ginagawa ko. Okay lang siya sa puti. Gawin natin yung puti, yung background ng puti. Pagpalagay natin yan ng kulay ng damit. Ang ginagawa ko, kulayan ko na ito yung background yung ginawa ko. Ginagawa kong black or colored. Tapos babakit tool natin. Ito bakit tool. Kung nakaganyan yan, naka-gradient, ilong press nyo lang. Long press nyo lang din, bucket tool, paint bucket tool. Tapos i-click nyo, huwag nyo kalimutan yung dito yung i-click yung blanco, para kung ito kasi yung naka-highlight, matamaan yan, masisira yung design o yung layout. So balik tayo dito, click natin yun, kasi yan, kukulayan natin yan. So naging black. Pagpalagay na natin, ito yung damit na naman, color black. Bakit ko ginawa yan? Kasi
ito yung file, i-duplicate natin yan para magawa tayo ng ng white base o yung puti na papatungan ng ink natin. Okay? So, balik muna tayo doon sa i-click mo muna yung move tool or V na victory, click nyo sa keyboard, click nyo. Okay? Balik tayo sa yung isang page. Okay? Dito na ako magsi-separate. So, sir, paano yun? Yung isa, ayan, yun lang yan. Yung isang layer dyan. Ayan yan. Huwag nyo kalimutan i-click ito. Pag-click nyo, click yan. Marami nang nakakaalam nito, pero sige, tuturo ko. Punta tayo ng image, mode, kasi YK. Yun, lumabas, di ba? Okay. Pa-flatten nyo lang yan. Lahat ng ito sa gilid, sa layers, mag-merge yan. Okay. Yan. Okay. Kasi, bakit ginawa yun? Kasi, doon tayo magsisiparate. Paano tayo? Doon na, magsisiparate kasi tayo. Kaya, kailangan natin isisim YK yun. Okay? Sana intindihan nyo ako. Tapos, nang natapos na natin yun, punta tayo ng channels. Yan. Lumabas na yun Kasi kung hindi natin ginawa yun dito kanina, nung nag-mode tayo sa mode, SimYK Colors, di yan lalabas. Okay? Sa hindi pa marunong mag-SimYK, yun, sundan nyo lang. Yun, lumabas yung SimYK. Yan, yung mga kulay niya, yung 4. Okay? Pag na-click nyo yung channels, punta kayo dito, yung sa gilid. Yung parang may arrow na maliit, pababa. Tapos may mga lines, okay? Click nyo yan, hanapin nyo yung split channels. Pag split channels, yan, lalabas yung lahat. Nandiyan na si black, si yellow, si magenta, at saka si cyan. Okay. Pagkatapos nyan, balik mo muna tayo doon sa unang page na ginawa natin. Okay? Yung kinulayan ko na ito, yung black yung background. Okay? Tapos, huwag nyo kalimutan ito si channels. Punta lang kayo sa layers. Okay? Yung layer natin, yung original file, yan. Yung gawin natin, magdo-duplicate tayo. Yan. Hindi natin gagalawin yung original. Kasi, pag backup natin yun, pag masira yan, tawag ito, wala tayong maano yan, mani-deform, So, gagawa tayo ng layers, yung bagong kopya niya, duplicate. Okay? Right click natin, tsaka blending option. Yan, lalabas yan. Kahit anong version ng Photoshop, pwede yan. Kahit yung latest. Punta tayo sa overlay, naging pula, di ba? So, gawin natin puti. Yan. Yan, tapos na. Balik tayo nun sa na-separate. Yung nag-separate natin kanina. Punta na muna tayo sa kasayan. Ayan. Okay, ito yung kalalabasan ni Sayan. Pero hindi pa siya nag-tones, di ba? So, yung karamihan ng ginagamit ko na tones is nasa 45. Kasi, safety yun Sa akin, para safety yun. Pero mas maganda kasi yung nasa 40 or 35. Kaya medyo nalalakyan ako sa tones. So, hanggang 45 lang tayo. Okay, para maganda din yung result. Okay, punta tayo dito sa image, mode, tsaka bitmap. Then, ito, yung output natin is 300 pixel per inch. Dapat nasa 300 yan. Then, yung method natin, or dito, naka-diffusion yan. Palitan nyo yan. Click nyo. Dito tayo sa half-tone screen. Kasi, mag-half-tones tayo Okay? Click nyo okay. Ito. Yung frequency nyo, dito yung nagbibay, dito natin, kung mataas ito, dahil dito 53 yung frequency niya, mas maliit na yung tones. Sa iba, nahihirapan silang butasin na yan pagdating na sa pag-apply ng yung sa may emulsion niya, nahihirapan na silang butasin yan. Pero hindi naman mahirap yan kung maganda yung output ng pagkakaprint ng film. Pero yun nga, yung kanina sinasabi ko, nasa 45 lang tayo, so papalitan natin yung 45. Tsaka ito naman yung angle or degrees natin. Dito yung sinusukat kung anong direksyon ng tones. So,
karamihan na ginagamit is nasa 22. Yun dito. Tsaka ito yung shape. Yung, sir, bakit? Saan ba maganda? Nasa round, diamond, ellipse. Oh, yan. Halos dito lang tayo sa tatlo eh. Hindi na ako gumagamit ng glide, square, at saka cross. Pero may gumagamit din yan. Pero hanggang dito lang ako sa tatlo. Sir, ano yung sa round? Di ba mas maganda yung round? Oh, maganda yan lahat. Kung marunong ka lang gumamit. Tapos, yung ginagamit ko talaga is nasa ellipse. Bakit ellipse? Kasi, pag nag-wet on wet process ako, natatago yung yung tones. Paglabas ng print, parang wala. Pwede naman yan sa yung yung may base. Pero maganda rin yung round. At saka yung diamond. Yung diamond, maganda kasi hindi naman kasi round yung mesh natin, screen mesh natin eh. So, hindi naman siya round. So, maganda din itong diamond. Nakapag-try na rin ako nito, maganda rin yung result. Pero, yung mga dati kong gamit, nasa ellipse talaga. Pero, dito na tayo sa round. Para hindi na kayo mahirapan kasi yung iba gusto ng round, okay? Click natin yung round, okay? Nasa 45 LPI tayo. Okay, so nagtatanong, ano yung LPI? LPI is stand for lines per inch. Okay? So, okay natin. Yan, okay. So, yan na siya. Napansin nyo? Parang meron na siyang dot-dot. Okay, sorry. Yan. Yan. I-zoom natin yan. Ayan. Hindi talaga perfect na bilog yan. Iwan ko ba, hindi ko masasagot. Pero, yan. Meron naman yung mga bilog kasi medyo malapit na rin. Naka-zoom na din kasi. Maliit yan. Yan. Kung sa malayuan, parang hindi nyo nakikita. Sir, paano natin yun paano natin itatawid yun sa kabilang sa kabilang page? Ilalagay natin yun doon. Okay, ganito yan. Balik tayo doon sa image. Tapos sa mode. Mode. Grayscale. Okay? And ratio is 1. Okay na yan. Yan. Tapos, punta tayo sa select. Color range. Tsaka, i-click nyo yung dark portion. Okay? Dito. Click natin kasi dyan. Okay, click natin. Then, i-drag natin yung basiness. Yan, i-max natin para makukuha nyo yung maninipis na part. So, masiselect nyo yun. Okay? Yung okay. Yan. Then, punta tayo dito sa ito yung parang half moon or yung bilog na may parang may kalahati. Click nyo yan. Punta kayo sa solid. Yan. Punta tayo sa dark. Kasi yung purpose yan, depende din sa kulay. Kaya lang naka-grayscale tayo. Hindi yan lalabas yung kulay. Okay? So, black. Okay. Yan na. Kita nyo ito sa gilid. Yung color fill 1, papalitan natin yan. Double lang. Gawin natin cyan. Para malaman natin kung ano talaga yung kulay niya. Kasi ganito. Tatapusin natin ito lahat ng yung mga nakatabs. Okay. So, okay na yan. Punta tayo sa magenta. Ganun din. Mode. Mode. Bitmap. Hindi nyo na yan gagalawin. Okay? Kung anong nakasetting natin kanina, ayun na yun. Okay? Diretso na yan siya. Isa lang yung angle na gagamitin natin. Kasi, para malinis yung yung malinis yung tawag nito, yung output. Pero hindi ko rin discourage kung yung iba, magkakaiba yung angle, walang problema yan, nasa sa inyo yan. So, ituturo ko lang sa inyo yung yung ginagamit. Okay? Yan. Tapos, balik tayo. Mode, grayscale. Okay. Select. Bibilisan ko ng konti. Okay. Tama na yan. Kasi automatic na siya. Okay. Yan. Dito tayo. Solid. Saka yung black. Automatic na yun sa lahat. Palitan natin pangalan. Magenta.
Ganun din sa yellow. Sa dilaw. Gitna. Okay, diretso-diretso na. Okay. Bakit kita talaga i-grayscale? Kasi hindi natin yan nadi-disable kasi yan pag hindi natin grayscale yun eh. Okay. Sinelect nyo na yan lahat eh. Okay. Pasensya na sa boses ko, medyo sinisipo ng konti. Okay, huwag kayong maganohan dito COVID. Okay. So, yan na guys. Tapos na. So, ang gagawin natin, ganito. Balik tayo doon sa itong unang page natin, yung kinulayan natin ng puti. Yan. Tapos, itong cyan, idadrag natin. I-click nyo lang long press, huwag yung bitawan. Drag nyo, pababa. Yan, lalabas yan, diba? So, dito yan. Ang ginawa ko, diba, ginawa ko parang sinenter ko siya. Diba? Dito yan. Pag kinlik nyo to, automatic yun. Layers yung lalabas dito. Click nyo yan. Long press nyo din. Drag nyo dito. Yan dito, yung parang may box na maliit. Okay? Pag drag nyo, bitawan nyo. Minimize. Yung cyan. Ayan na. Automatic center yan. Okay? So, papalitan natin ang kulay yan. Ito yung kulay niya dito. Okay? Click natin yan. Tapos, temporary muna yung kulay niya. Okay? Temporary muna. Okay? Ganun din lahat gagawin natin. Yung magenta, ganun. Drag nyo lang. Yan. Palitan natin ng kulay pula. Bahala kayo dyan. Okay. Natin yellow. Drag natin. Sir, paano yan? Hindi na yun. Hindi magkatugma sa kulay na yung gusto natin lumabas. Kaya ito, papakita ko sa inyo. Okay? Ito lahat. Dito lang yan eh. Dito lang natin gagawin sa Photoshop para kung ano ang labas niya pag nagpiprint na tayo. Okay? So, pwede nyo na rin iuna ito si magenta. Okay, pwede natin din iuna si magenta. Okay? Ganito yan. Parang nag-iba yung kulay. So, ito, ganito yung technique dyan. Para makita nyo, sample lang ito para kung ano yung result, makikita natin agad dito kung ano yung lalabas na kulay o ano lalabas sa sample print natin. Okay? So, okay. Click nyo lang dito, yung sa may normal. Click nyo yan. Multiply nyo. Tsaka si cyan, ganun din. Tsaka si yellow. Okay, ayun. So, lumabas yung kulay ni Doctor Strange, yung kagaya na kanina. I-compare natin sa original at saka sa yung gawa natin. Okay. Wait lang ha. Yan. Okay. Hindi naman magkalayo yung ano. Okay. Ganun lang yan. Kaya, pasensya kanina, parang naputol talaga yung video eh. Yung pula kanina, ganito yon. Okay. Ganito talaga yung labas kanina. So, medyo mamula-mula. So, pinalitan ko yung kulay, yung magenta, ganun.
para magiging light siya. Yung light ko rin yung ganyan. Okay? Ganun din sa cyan. Okay, cyan. I-dark natin para mahahabol natin ito. Ayan. Hindi na magkalayo. So, tingnan natin yung result. Ayan. Malapit yung kulay nila. Okay. So, yung cyan, hindi talaga yan siya yung talagang blue. Iba yung blue at saka cyan. Kasi si cyan parang sky blue yan. Si magenta naman papuntang pink yan eh. Yan. So, yung si yellow, okay lang. Huwag nyo masyadong putlain yung yellow kasi ito yung lalabas parang bluish siya. Okay. Yan. Sakto lang. And, tapos yung black, okay. Na yung black eh. Tawag nito, pwede nyo ring unahin yun si cyan. Okay, ganun din yung pagkaka-arrange dyan. Okay. Sa nagtatanong, ginawa ko yung isa yung layer. Ang base ko yan siya eh. Base yan. Base white. Kasi baka may magpahabol ng t-shirt, gusto nila sa mga black or dark colors na t-shirt, so hindi na tayo mahihirapan sa next na print natin. So dito natin makikita yung ilang frames tayo or screen yung gagawin natin. Okay, so ayan. So pwede mauna si magenta, pwede rin si cyan. Okay, halos wala namang pagkakaiba eh. Yung mga kulay niyan, ito pwede kayo mag-print. Kumuha lang kayo ng kulay dito. Yan, tatanggalin ko to. Yan, pwede nyo pagsasabayin, kung magtitimpla kayo ng ink nyo, yan yung nyo, yung kagayahan, yung pagtimpla nyo ng kulay para hindi malayo yun sa output ng gawa nyo. Okay, tapos yung pagpiprint na naman, sir, paano? Kasi ganyan yung kulay. So yan, yung actual size na naman actual size natin to, di ba? So tatanggalin ko lang yung black na background. Yan. Tapos lahat to iisa-isahin ko. Yan. Unahin ko sa magenta. Yan, di ba? Pula yan. So, hindi naman tayo magpa-print sa film natin ng yung transparent film natin na nakapula. Kasi pag expose natin yan, exposure box natin, hindi na yan masisira yung natin, yung emulsion, hindi yan siya talaga na so papalitan natin yung kulay, gawin natin black. Yan, kasi yung black, yun yung yung magba-black ng light. So yung lahat ng puti matatama ng ilaw, yan ang hindi mabubutas. Okay, so yan, maglalagay na lang kayo ng registration mark dito sa bawat kanto or sa gitna, nasa sa inyo yan. Ginagawa ko kagaya nito, si magenta, nilalagyan ko yun ng magenta. Naglalagay ako dito ng kung anong kulay yan. Okay, magenta. Okay. Okay, nasa sa inyo na yan. Kung wala, okay lang, pero mas mabuti kung meron. Tsaka yung number kung paano nyo siya sunod-sunod. Okay? Para sa pag-print nyo, para hindi rin kayo nawawala pag nag-actual print na kayo. Kasi pag wala yan, mahirap din kasi tawag nito, i-identify kung anong kulay yan, kasi hindi malayo yung kanilang yung kulay nila. Gaya ni cyan at saka ni magenta, halos magkapareha lang. Okay, diba? So mas mabuti yung may mga naka-indicate kung anong kulay siya, kasi mahirap yan kung wala. Okay, so yun lang. Sana nakatulong ako. Thank you sa pag-as. Hanggang dyan lang.
Thank you.